Sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Ken? Dito tayo. Mga kababayan kay Laila de Lima. Di ba? Kay Laila de Lima, mga kababayan, eto na. Si Laila de Lima po, mga kababayan, meron pong ipinasang batas, no, or ginawang batas na kung saan bibigyan ng access, mga kababayan, bibigyan ng access ang ombudsman, no, na magkaroon ng power. Ito, mga kababayan. Ito po ang post, mga kababayan. Si Laila de Lima po ngayon ay gumawa ng batas. Basahin ko lang po mga kababayan. Representative Laila de Lima naghain ng batas upang bigyan ang ombudsman ng access sa bank account kahit walang court order. So bakit, mga kababayan? Gumawa ng bill or batas itong si congressman or dating senator Laila de Lima na ngayon congressman ng ML Party List, no, congresswoman, naghain ng bill upang bigyan ang ombudsman ng access sa bank account kahit walang court order. Naghain si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Representative Laila de Lima ng isang panukalang batas na layong bigyan ng kapangyarihan ang Office of the Ombudsman na ma-access at suriin ang mga bank account at records ng mga investigasyon or inquiry kahit walang court order o kaso. Paliwanag ng kongresista, makakatulong ito para mapalakas ang subpoena powers ng ombudsman at mahuli ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ngayon, higit kailanman, kailangan palakasin ang kapangyarihan ng ombudsman bilang tanodbayan sa pag-imbestiga ng mga anomalyang ito, lalo na't pag ginagamit na mga kurap ang mga butas sa batas para hindi mabisto ang pagtakpan ang kanilang mga kabulastugan, giit ni de Lima. Ang panukala ay naglalayo na gawing mas madali at mabilis para sa ombudsman na matukoy at mapanagot ang mga opisyalis na sangkot sa katiwalian. Naku po, mga kababayan. So, speaking of access sa bank account, mga kababayan, ang napasok sa isipan ko agad ay ang joint bank account ni Sara at Digong. Ma'am Ana Alsaga, tama po talaga. Magandang idea ito, mga kababayan. Pagpasok pa lang dito sa ginawa ni Senator Laila de Lima, mga kababayan, na batas, no? Na bigyang access ang ombudsman na kalkalin ang mga bank accounts or bank records ng mga sangkot dito sa korupsyon at maanumalyang kabulastugan at katiwalian ng mga politisyan. Binigyan ng access ang ombudsman na kahit walang court order or mula sa Korte Suprema or walang kaso, may karapatan ang ombudsman na kalkalin at imbestigahan. Sa usaping ito, mga kababayan, ang napasok sa isipan ko agad ay ang bank account ni Sara. Na kung bakit kailangan pa na makiusap ang ombudsman sa Senado para kalkalin ito. Kung meron namang batas at pumasa ito, may karapatan na ang ombudsman na buklatin, kalkalin, kasama ang AMLAC, at hindi nadadaan sa Senado. Naku po, mga kababayan, magandang idea ito, mga kababayan. Kasi bakit? Isa na din po ito, mga kababayan. Isa na ito, mga kababayan, sa mga bank account na hindi mabuksan-buksan katulad na lang kay Sara at Digong. Ito po, mga kababayan, bank account ni Sara Duterte. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting nung
even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Kita ninyo? Totoo daw talaga yung mga account. Hindi daw niya alam kung bakit nandun yung pangalan niya sa bangko at may account siya at hindi din daw alam ng bangko. So, ibig sabihin ba yung mga teller sa bangko, yung mga manager doon, tulog habang nag-type? Gumawa sila ng mga peking pangalan, mga dummy account doon sa bank na walang personal appearance, walang valid ID. Di ba mga kababayan? Tanungin ko kayo, kapag kumuha ba kayo ng bank account, ano bang hinihingi ng bangko sa inyo? Ano bang hinihingi ng bangko? Ito mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo ang example. Ito. Bank. Ito. Requirement. For application. Ito na. Gusto mo rin ba mag-open ng savings account or bank account pero wala kang idea kung ano-ano bang mga kailangan? Isa sa mga requirements na pag-open ng account ay valid ID, pwedeng passport, driver's license, voter's ID, at kung ano-ano pa. Yung ID na i-represent mo dapat merong picture, signature, and hindi expire. Second is proof of billing. Pwedeng Meralco, Maynila, Globe, Goodbridge, Smart, at kung ano-ano pa mga binabayaran nyo. Dapat indicated yung address kung saan ka nakatira ngayon. And third is initial deposit. Ito yung amount ng pera na ihuhulog mo sa bagong savings account mo. So, magkano ba yung kailangan kong ihulog sa unang beses kong magde-deposit? 3,000. Ang amount ng initial deposit ay nakadepende kung anong savings account yung i-open mo, and i-explain ko ang iba't ibang klase ng savings account sa next video ko. Follow for more. Diba? Rinig nyo, mga kababayan? Pag kumuha ng bank account, valid ID, kahit anong ID, basta valid, may pirma, hindi expired. Tapos, may pirma. Tapos, meron kang ilagay doon na amount. So, paano nangyari na sabi ni Sarah, may accounts? Pero hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam kung bakit nandoon. So, ano yung mga pera na nilagay doon? Kasi, syempre, pag nag-open ka ng account, meron niyang deposit. Sabihin natin 500 pesos. Sabihin natin 3,000. Kung savings talaga, yung pangmalakihan, 3,000 talaga ang minimum na nandoon. Pag winidraw mo yon after 1 year, mabablock na yung ATM mo or yung card mo. 'Di ba? So yun mga kababayan. So paano nangyari, sabi ni Sarah, na hindi daw niya alam at hindi alam ng bangko na nandun yung pangalan niya? Sige nga, sinong ginawa nilang tanga? Kaya mga kababayan, maganda itong panukalang batas ni dating senador at ngayon Congresswoman Laila de Lima na bigyan ng access ang ombudsman na pwedeng magkalkal ng mga bank account, no, na walang court order. 'Di ba? Yun po yun mga kababayan, kaya napakaganda po itong panukalang batas na gagawin ni Congresswoman Laila de Lima. Pag passbook circuit 10K, kung ATM 3K initial deposit. 10K pag may passbook. Ako kasi hindi ako nagpa-passbook eh. 3,000 ang sa akin. Pero dati nagkuha ako, actually may cheque ako eh. Cheque, passbook, tsaka ATM. Actually ATM ko ngayon ano na eh. Secret, anong kulay. Kaya ngayon mga kababayan, maganda po ito, no? Na ang ombudsman may power na diretsong kalkal na hindi na nanggaling sa korte. Walang kaso pero pwede ka na, may power ka na. Tama ito kay Senator Laila de Lima. Kasi kung aasa tayo sa korte, kung ang korte ay hawak lang din naman ni Lustay, nga. Diba? Ito kasing ombudsman, hindi kasi nila mahahawakan sa liig si Boying. Diba? Hindi nila mahahawakan sa liig si Boying. Pero itong korte kasi, ano pa tong korte eh? Unconstitutional nga yung impeachment complaint eh.
Kaya kahit si Laila de Lima, napansin niyo walang tiwala sa korte. Mas may tiwala sa ombudsman. At sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, according po sa aking pagkakaalam at pagkakarinig, si Senator Laila de Lima at ngayon Congresswoman Laila de Lima ang advisor ni Boying. Sa mga hindi nakakaalam. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, maganda itong panukala ni Senator Laila de Lima. Sana pumasa ito. Sana tuloy-tuloy na to. Para malaman, no, ng ombudsman na hindi naman na kailangan mag-antay ka pa ng court order para buksan yung ganito. Kailangan mag-antay ka pa na dumating ang AMLAC para ganito. Much better yung diretsyo na yung ombudsman na mismo ang gagalaw. Kasi bakit mga kababayan? Mas gumalaw kasi ang ombudsman ngayon kaysa sa korte, sa Supreme Court eh. Ang Supreme Court parang hindi ko masyadong naririnig, ang bagal gumalaw. Ang ombudsman ang bilis. Totoo lang? Oo, matotoo. Ang ombudsman ngayon mas alerto kaysa sa Supreme Court at sa DOJ. Mas gumagalaw ang ombudsman. Dati, kung si Martires pa, putragis na yan, wala kang maririnig na ombudsman. Ang naririnig mo, DOJ. Wala kang maririnig, Korte Suprema, ombudsman, DOJ lang talaga. Si Boying lang naririnig ko at si Laila de Lima. Pero ombudsman, Supreme Court, wala kang maririnig. Buti na lang ngayon, no, mga kababayan. Kaya sana maaprubahan nito, mga kababayan, itong panukalang batas ni Congresswoman Laila de Lima na bigyan ng kapangyarihan ang ombudsman na magkaroon ng access sa mga bank account ng mga tiwaling opisyal, na hindi na kailangan ng order ng Korte Suprema or kaso. Direct na, si Boying na. Di ba? So yun lang po mga kababayan.